Oh, hello, kamusta po kayo? Nako, ang bilis po ng panahon. Pasko na. Alam niyo po, pag Pasko, may mga regalo tayong natatanggap na hindi natin ine-expect. Di ba? Minsan, nagganda-ganda ng pagkakabalot, tuwan-tuwa tayo. Tinabi natin ng konti na matagal kasi ayaw na. Mas gusto natin ma-surprise para hindi natin buksan agad. And pagbukas natin, sa araw na talagang bukasan ng mga regalo, tada! Nagulat ka na lang. Inaamag na yung tinapay. parang, wow, meron pa ganito mga pangyayari. O minsan naman, sa mga exchange gift, di ba? Sa mga Christmas party, nag-usap-usap tayo ng budget natin, 500 pesos. Pero, alam niyo na ngayon, na-check na, chine-check yung picture. Ayun, ganito palang halaga na napag-alaman mo sa iyong pag-check. Ay, 87 pesos lang yung ata yung halaga nito. Tapos hindi pa naka-wrap na ginamit lang yung papel ng Jollibee. Nako, alam niyo po, minsan nakakatuwa po isipin na nangyayari po yung pagpasko. Kaya minsan kahit masaya, gusto mong kasayahan ng Pasko, nagdudulot ito ng kabigatan sa puso. And sa totoo lang, hindi naman lahat na nagdiriwang ng Pasko masaya. May mga taong nalulungkot dahil for the first time in their celebration, hindi lang makakasama yung kanilang marahil mahal sa buhay dahil sumakabilang buhay. O kaya naman ay sumakabilang bahay. No? So, pasensya na po, pero yan po ay talagang nangyayari. Pero alam po ninyo, sa lahat ng mga regalong natatanggap natin, sa mga nararanasan natin kapag Pasko, meron po isang regalo perhaps that we did not even expect. At hindi ho natin inaasahan na ito'y makatagpuan natin. So, sa aklat ng Biblia, na hindi rin natin inaasahan na ito ay isang regalo na nakatago sa pinakamadilim na pagkakataon ng kasaysayan ng katauhan. No, hindi ho sa Bethlehem, hindi ho sa manger, at hindi rin sa ilalim ng star. Alam niyo kung saan? Ito po ay sa hardin. Kaya bagamat maraming nagsasabi na hindi dapat natin sineselebrate ang Christmas dahil ito ay a pagan practice, sa totoo lang, hindi na yun ang issue. Ang issue ay mabalikan natin kung bakit naparito si Kristo sa atin, sa kasaysayan ng katauhan. Alam nyo, ito po ay tungkol sa unang talata ng Kapaskuhan. Ito ay matatagpuan nyo sa isang hardin. Sa mga pagkakataong bagsak na bagsak ang tao. Ito ay sa Genesis 3:15. Sabi ng Panginoong Diyos, I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. Ito po ang unang Christmas verse sa Bible. Genesis pa lang. God already prepared a Christmas gift. Ang tawag dito ng mga scholars ay proto-evangelium at ang first announcement ng gospel. Dito nagsimula ang Pasko. But to understand the gift, we must understand the darkness. Yung darkness na hindi natin po inaasahan, ito po ay nung si Adan at si Eva, meron na sila lahat. Everything they needed, andun na. Pero naniwala sila sa kasinungalingan ng serpent. Mas masarap ang buhay kung hiwalay sa Diyos. Mas masarap ang buhay kung hahayaan natin ang sarili natin to determine what is best for us. Hindi yan yung Diyos na yan. And at that moment, dahil sa naniwala sila, they disobeyed God. Shame entered. Diba? Bigla ho silang nahiya, nagkaroon sila ng matinding takot, guilt crushed them, and relationship broke. At yung death nagsimula na. Darkness began. Kung tutuusin, it wasn't just a fall. It was a collapse. No, hindi lang ito Bible story, ito rin ang storya natin. Bakit? Tayo ay dami natin tinatago. We pretend we're okay. We carry guilt we can't erase. We run from God instead of running to Him. We try to fix ourselves but end up what? More broken. At parang gift na hindi natin gusto. Life gives us pain we never asked for. So, sino sa atin dito ang naka-experience ng, Lord, bakit ito nangyayari? Hindi ko naman hinihingi ito. Minsan, ganun yung ating mga tanong sa Diyos Yan ang Genesis 3. Ang gift we did not want, but God did something no one expected. When Adam and Eve deserved punishment, God gave them a promise. The first
Christmas promise. Alam niyo po ba yung promise na hindi nila inaasahan? Sabi ng Panginoon Diyos kay Adam at kay Eve, at ganun din sa serpent, darating ang tagapagligtas. A child, a seed, a descendant of the woman, and this child will crush the serpent's head, destroy evil, break the curse, and end the darkness. Di ba ang sarap? Right at humanity's worst moment, God gave His best promise. Sa moment ng pagtatago, nagbigay siya ng pag-asa. Sa moment na umiwas ang tao, lumapit ang Diyos. Sa moment ng kadiliman, nagpasindi siya ng unang ilaw. This is the Christmas gift we did not expect. God did not abandon us. He came for us. At biruin ninyo, nagbigay siya ng tagapagligtas na hindi natin inaasahan. Fast forward thousands of years, a baby cries in Bethlehem. A virgin gives birth. Angels sing. Shepherds run. Wise men bow. Christmas is the fulfillment of Genesis 3:15. Si Jesus, the serpent crusher, He crushed sin. He crushed Satan's grip. He crushed death. The heel-struck Savior. The prophecy says, you will strike His heel. And He will suffer. He will bleed. He will die. But His wound is our healing. Yan ang regalong kailangan natin na hindi natin inaasahan. Inaasahan natin ng marahilang warrior, hari, a political hero. But God sent a baby in a manger, in poverty, in humility. For what? To die for us. Because God knows what we really need. Hindi natin kailangan ng band-aid, not a temporary happiness, not a shallow comfort. We needed what? A Savior. Itong personal gift na ito, binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga, let Jesus crush the darkness in us. Maging personal to. The darkness of guilt, shame, secret sin, bitterness, fear, and hopelessness. Realize this, that He came to set us free, to set you free. And let Jesus heal our hurts. You may feel struck in the heel, wounded, tired, hurting. Jesus understands. He was wounded so you and I can be healed. Let Jesus be born in our heart today. Not just December 25, not once a year, but every day may bagong liwanag, may bagong pag-asa. Gusto ko lang po mag-iwan na isang kwento. Ito po ito na isang lalaki, 6 years old, first Christmas nila without his dad. Iniwan sila. After Christmas program, nakita niya yung nativity scene, tinititigan niya si Jesus, tinititigan niya si Mary, tinititigan niya si Joseph. Tahimik lang siya, pero may luha sa mga mata. At binulong niya sa nanay niya, Ma, bakit may ibang tatay si Jesus? Akala ko si God ang tatay niya. Nagulat ang nanay. Anak, bakit mo naitanong yan? The boy replied, kasi siguro, ayaw ni God na mag-isa si Jesus. The mom held him close and the boy said, Ma, sa tingin mo ba, may enough na liwanag ba si Jesus para sa akin? Kasi ayoko nang maging mag-isa. Alam niyo mga kapatid, minsan sa kabila ng karamihan ng tao sa ating paligid, nag-iisa pa rin ang ating pakiramdam. We feel so alone. As if amidst the crowd, we feel so alone. Because there are somehow secrets in our hearts that we cannot even open up to anybody. We try to cover that up with something else, with other reasons. Perhaps we are trying to wrap it up with nice things. Pero alam ng Diyos ang totoo. God saw a lonely, broken world. God saw our loneliness and our brokenness, our broken world. So He sent the light. He sent hope. He sent Jesus. Not the gift we expected, but the gift we desperately needed. Kaya naman ngayon, inihayayahan ko yun, if you feel like that little boy na you feel so alone, lost, hurt, overwhelmed, Jesus, the promised gift,
is here to meet you. I pray that you will pray with me if you're going through this kind of dark moments in your Christmas. Just ask Jesus, Jesus, I need you. Crush the darkness in me. Heal my wounds. Forgive my sins. Be my Savior. Be my light. Be my Lord. I receive you in my heart today. Amen. So may I encourage you, share nyo rin to sa iba. Maybe they need this message also. They need to be reminded that our God cares for us. God gives us the gift that perhaps we did not expect, but we desperately need. Now let's respond to Him. Let's adore Him. Let's worship Him. And let Him be the King and the Lord of our lives again. Bakit again? Kasi yun naman talagang una when He created us, but we rejected Him. And God is offering reconciliation through His Son, Jesus Christ. Kaya naman, yan ang totoong Pasko. Sobrang saya dahil kaibigan na natin si God at we have all the reason to rejoice. Kaya, Merry Christmas po and God bless us all.